Okay, so welcome back sa ating talakayan at ibabahagi ko pa rin sa inyo yung mga paksang pangsiguridad no, batay sa aking sariling kaalaman at of course yung karanasan no, habang nasa security profession ng dekada-dekada. Ayan. So, ang ibabahagi ko is about some skills o mga kasanayan no, to be adapted o dapat taglayin ng isang security practitioner, security guard, lalong-lalo na yung mga gaiters at saka roving guard. So, again, batay sa experience, meron akong 5 na ibabahagi at tatalakayin sa inyo. No? Una na tatalakayin ko is kailangan, di ba, meron tayong mahusay at maayos na situational awareness at incident recognition doon sa area of operation natin or area of responsibility. When we say situational awareness, yung capacity mo or capability mo na i-analyze yung sitwasyon, di ba? All eventualities doon sa pwesto mo. Di ba? Samantala, yung incident recognition naman, ganun din. Kung paano mo i-identify o i-recognize yung mga possible threat, mga risk, batay sa mga unusual behavior, di ba, na nangyayari doon pa rin sa area of operation mo. Behavior ng mga tao. Yan, kasi sila naman yung madalas na talagang binabantayan natin. So, para masabi natin na marunong kang mag-analyze ng situation, kailangan marunong ka sa ODI. Di ba? Yung observation, description, and identification. Observation using your 5 senses, di ba? Paggamit ng mata, di ba, yung basta yung 5 senses. At description basing on the basic characteristics ng tao, ng hayop, ng sitwasyon, di ba, ng pangyayari, ng bagay, no? Kailangan alam mo 'yon, no? What are those? Like for instance, sasakyan, di ba? Yung symbol, di ba? Year, model, di ba? Color, yan yung mga kailangan ma-identify mo. Pagtao, height, weight, di ba? Common expression, yan yung mga usually i-describe natin. Pag na-describe natin yan, that's the time na ma-identify natin. So, to cut the story short, kailangan nating ma-observe, kailangan natin ma-describe para ma-identify natin. No, yun yung kailangan natin, di ba? Para magkaroon tayo ng mahusay at maayos na situational awareness. No, ganun din naman doon sa incident recognition. Pero siyempre dito kasi, no, when we say incident recognition, talagang binabantayan mo na kasi yung mga threat. Meron ka ng subject na tinututukan, di ba? Para magkaroon ka ng immediate na action taken in case nakakailanganin. Di ba? Immediate response, di ba? Ang pinaka-common naman na ano natin diyan is siyempre mag-respond ka sa incident scene tapos reporting. Di ba? Kagaya nitong susunod na skills na ibabahagi natin, which is effective communication and reporting. So, see you sa next na topic natin.